Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga manunuya? Ang salitang isinali na scoffer sa English ay maaaring mga hulugan ng isang nangungutya o nanunuya sa paniniwala ng iba. Sa Hebrew, ang salitang isinali na manlilibak o manunuya ay maaari din mga hulugang embahador. Kaya't ang isang manlilibak ay isa na hindi lamang sumasang-ayon sa isang idea, ngunit itinuturing din niya ang kanyang sarili na isang ambasador para sa salungat na idea. Hindi siya makapagpahinga hanggat hindi niya naipapakita ang kahangalan ng anumang idea na hindi sa kanya. Binibigyan diin ng isang manunuya ang kanyang hindi pagsang-ayon. Kinukutya ang lahat na lumalaban sa kanya at aktibong nanghihikayat ng iba na sumama sa kanyang panig. Sa Biblia, ang mga manlilibak ay yaong mga pinipiling hindi maniwala sa Diyos at sa kanyang salita. Sinasabi nila sa kanilang mga puso, walang Diyos, awit 14:1. At ginagawa nilang ambisyon na kutyain ang mga sumusunod sa Diyos. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa mga manunuya. Kawikaan 19:29, 29:8, Gawa 13:41. Sinasabi sa Kawikaan 3:34 na ang Diyos ay nasusuklam sa mga palalo, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang awit 1:1 ay nagbibigay sa atin ng malinaw na tagubilin tungkol sa kung paano harapin ang mga manunuya. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ang pag-unlad ng kawalan ng pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig sa di maka-Diyos na payo at nagtatapos sa pagsama sa mga manunuya. Binabalaan tayo ng Biblia na huwag makisama sa mga aktibong tumutuya sa ating pananampalataya o nanganganib na masira ang pananampalatayang iyon. Sinasabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Hindi natin lubos na matatakasan ang presensya ng mga manunuya. Aktibo sila noong panahon ni Jesus at patuloy tayong nakakarinig mula sa kanila ngayon. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Juan 15:18-19. Ang isang Kristiyano ay dapat na lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Unang Pedro 3:15. Gayunpaman, kapag tumigil na tayo manghikayat at nagsimula tayong mahikayat, panahon na para ipagpag ang alabok sa ating mga paa. Mateo 10:14, Marcos 6:11, Lucas 10:11. Binabalaan tayo sa 2 Pedro 3:3 na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Alam natin mula sa banal na kasulatan na ang pangungutya ay lalago lamang kapag malapit na tayo sa oras ng pagbabalik ni Jesus. 2 Timoteo 3:1-5. Nakita na natin na nangyayari ito sa malawakang pagtanggap sa teorya ng ebolusyon na hindi kasama ang isang lumikha, ang mabilis na paglawak ng mga huwad na relihiyon na tumatanggi sa pagka-Diyos ni Kristo, at ang bilang ng pagsabog ng mga nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga agnostiko at ateista. Ang mga manlilibak ay palaging naririto sa mundo. Ngunit darating ang isang ipinangakong araw na sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pilipos 2:10-11. Sa araw na iyon ay wala nang manunuya. Sa wakas ay tatanggapin nila ang katotohanan at ang kanilang pangungutya ay tatahimik magpakailanman.